ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin, pinapapurihan natin siya, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Siyang mananggabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya. Next slide po siya. Wa-asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. At tayo ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis. Hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak at sa kanya ay walang katulad. Next slide po siya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. At tayo dahil sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at yung biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan ng sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po siya. Noong nakaraang linggo, tumalakay tayo at dumako tayo sa isa pa sa mga dakilang pangalan ni Allah na Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sinabi nila ang katastasan, siya si Allah, ang manlilikha, ang tagapaglalang, ang nagbibigay anyo o itsura. Sa kanya ang mga pangalang magaganda. Umupuri sa kanya anuman ang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan, siya ang makapangyarihan, ang matalino. Next slide po siya. Sinabi pa ni Imam Sa'di, pakibasa po Ustaz na. قال إمام السعدي قال الله البارئ أي وبراء بحكمته جميع الباريات. Ayon kay Imam Sa'di, sinabi ni Allah, Al-Bari, no? Kahulugan, na isa ito sa mga magagandang pangalan ni Allah. Ang kahulugan ay nag-iisang lumikha o naglalang. Sinasabi pa ng mufassiro na ito ay isang pangalan ni Allah na kadalasan na inuugnay sa paglikha ng may buhay na nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. Yan din sinabi ni Imam Sa'di, pakibasa po siya kana. قال إمام السعدي قال الله المصور أي وصوره بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات. Ayon pa kay Imam Sa'di na sinabi ni Allah na siya ang Al-Musawwir. Na ang kahulugan, siya yung nagbibigay ng hugis, anyo sa atin. Siya din nagbibigay ng larawan sa kanyang mga nilikha. Kaya sinabi natin, nung nakaraan bilang halimbawa, kaya ang mga tao ay kahit parehong kapwa-tao ay magkakaiba tayo halimbawa ng hugis ng ilong, hugis ng mata, laki ng tenga dahil si Allah ang Al-Musawwir. Next slide po siya, na. Pakibasa po siya. وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. Sabi pa dito, Imam Sa'di rahimahullah, na ang pangalang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ay magkakaugnay o may kinalaman sa paglikha. Lahat ng uri ng paglalang, pamamahala, pagtakda ni Allah ay magpapatunay sa atin at babalik-balik sa kahulugan ng Al-Khaliq. Kaya si Allah na pagiging isa na walang kaparis at kasama sa mga pangalang ito
ay nagtuturo sa ating ng pagiging isa o tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po siya. Now, sa hapong ito, tulad ng ating ipinangako na ating itutuloy ang pagtalakay sa pangalan ni Allah na Al-Khaliq, Al-Bari at Musawwir. Sinabi natin na, next slide po siya na. Sa ating kapanahunan na ang mga tao ay lumikha din na ayon sa kanilang kaisipan at kakayahan. At ang kanyang mga kapwa-tao ay napapahanga. Ang iba pa sa kanila ay natutulala. Sabi nga natin yung iba, tulog pa, laway, no? Dahil sa pagkakabigla at iniisip nila na parang katakataka. Napaka-imposible na ito'y maimbento o magawa. Next slide po siya. Tulad na lamang halimbawa ng pag-apak ng tao sa buwan. Sabi natin, noong Hulyo, maaaring ang iba sa inyo ay hindi pa buhay ng panahon na ito, noong Hulyo 20, no? 1969 o July 20, 1969, ang Amerikanong astronaut, no? Alam naman siguro ninyo kung ano yung astronaut. Ang isang astronaut na Amerikano na si Neil Armstrong, commander ng misyong NASA ng Apollo 11, ang naging kauna-unahang taong nakalakad at nakaapak sa ibabaw ng buwan. Tinanaw ito ng buong mundo habang pinanonood, no, live via satellite. Ang malaking pagbawagi o malaking achievement na ito na tinawag nilang greatest achievement of the human being dahil sila ay nakarating sa buwan. Maraming iniisip o maraming nag-iisip na ito ay bagay na kahanga-hanga at bagay na mahirap tularan. Next slide po siya. At noong taong 2025, alam natin na mga robot ay opisyal nang nakilala at sila ay ipinasok mula doon sa laboratorio na kung saan sila ginawa patungo sa commercial at domestikong kapaligiran. Ang mga robot ay dinisenyo upang ipalit sa mga tao sa kanilang mga gawain at tungkulin sa pabrika at iba pang lugar. Sabi nga natin, ganun din sa Japan, kung magpunta kayo, no, mag-check-in kayo sa hotel, ang kanilang receptionist doon ay robot na rin. Subhanallah, no? Umanaw ayon sa mga businessman na sila ay mas epektibo at di napapagod at hindi nagkakasakit kaya hindi kailangan ng medical card, hindi kailangan ng medical insurance, hindi kailangan ng BOPA card o kung ano man. Kaya mas malaki ang kanilang matitipid at mas malaki ang kanilang kikitain. Alhamdulillah, magpasa hanggang ngayon, wala pa silang naiimbentong kasambahay na robot. Kaya malayo pa na kayo ay mapalitan. Next slide po siya. Ngunit kung ating iisipin, sa ating mismong bahagi ng ating sariling pangatawan bilang pagkatao natin, no? May nilikha po si Allah na kahit magpasa hanggang ngayon ay hindi kayang pantayan at di kayang lagpasan. Next slide po siya. Pakibasa po siya naman. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Sinabi nila ang katasasan at sa kalupaan ay may mga tanda na nilagay si Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga nais makasiguro. At sa inyong mga sarili, hindi nyo ba ito nakikita? At sa kalangitan ay inyong biyaya na anumang ipinangako sa inyo. Hintayin lang po natin na biglang nawala si Ustad. Naputol yung kanyang internet pa, naglo-load lang.
Assalamualaikum sis, paki-unmute si Ustad. Ay, hindi siya makapasok. Yan. Jazakallah khair. Walang nakakabasa ng aking mensahe. Nag-message ako doon sa group chat. Nabasa na po yung aya, Ustad? Okay na po. Tapos ko na po. Okay. Jazakallah khair. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kalupaan ay mga tanda para sa mga nais makasiguro, at sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo ito nakikita? At sa kalangitan ay inyong biyaya sa anumang ipinangako sa inyo. Next slide po siya. Slide 15. Sabi natin para mas lalo nating maunawaan kung paano ang pagiging dakila ni Allah sa pagiging kanyang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ay ating talakayin ang sinabi ni Allah sa bersikulo na tanda mula mismo sa ating mga sarili. Hindi na tayo lalabas. No? Hindi ba natin ito nakikita? Ito ang tanong. Tayo nga kay Ma'am Sadi. Ito ay hamon sa atin. No? Na bakit hindi natin tignan at alamin? Nagbigay tayo ng halimbawa noong nakaraang linggo sa isang halimbawa. Ito ay ang utak mismo ng tao. Next slide po siya. Sinabi natin ang utak ng tao, ang sentro ng pamamahala ng buong pangangatawan. Isang organo na animoy piraso na malambot na taba na protektado o protected to ng ating skull o brain o yung bungo. Ito ang kumokontrol sa pag-iisip, memorya, emosyon, paggalaw ng katawan, pakiramdam at iba't ibang tungkulin na gumagana ng pusa sa mga organo ng katawan tulad na lamang ng paghinga ng baga at pagtibok ng puso. Next slide po siya. Sinabi pa ng siyentipiko, ang utak ng tao ay binubuo ng 60% nito ay taba. Kung makita nyo sa mga larawan, no? Kahit mag-browse kayo halimbawa sa Chrome, sa Google, makita nyo yung utak na para siyang taba. No? Kasi 60% nito ay taba na may tubig, may protina at asin. At sinabi na ito ay mayroong 100 billion na neurons o yung parang napakaliliit na mga ugat o parang wiring upang dito gumapang ang signal mula sa iba't ibang bahagi o organo ng ating katawan. Next slide po siya. Sinabi din natin noong nakaraan na ayon sa mga siyentipiko, ang isang tao ay mayroon lamang higit kumulang na 3 libra o 1.4 na kilogram na timbang ng kanyang utak. No? Lalo na kung siya ay tumuntong sa hustong edad. Na higit kumulang ayon sa kanila na ito ay 2% lamang ng total na body weight ng isang tao. Next slide po siya. Kaya sabi natin, paano ba gumagana ang utak ng tao? Sabi natin, ito ang pinaka-main mekanismo. No? Ito ang kumokontrol o control system ng ating katawan. At tayo nga sa mga dalubhasa ng isa sa mga kinakamatay ng mga dementia o yung merong Alzheimer's ay hindi naman talagang sakit sa katawan. Pagos ito ay ang pagpalya ng pagkomunika ng utak ng tao na kung saan siya ay hindi nagbibigay ng signal sa baga para patuloy siyang huminga. At ito ay tinalakay natin na nakaraang linggo. Sorry. Next slide po siya. Sabi natin ng isa sa mga paraan ng paggana ng utak, ang isang bahagi nito ay tinatawag natin bilang Central Nervous System o yung CNS. Sinabi natin noong nakaraan, ang utak at spinal cord ang bumubuo ng CNS. Sila ang dinadaluyan o dinadaanan ng signal. Kapag nagpadala ng signal ang bahagi ng katawan, mula halimbawa sa mata, tenga, dila, ilong at mga balat, ang signal na ito ay dadalhin ng CNS patungo sa INPO o Information Processing Unit. Next slide po. At ang info processing, sinabi natin kapag natanggap ng bahaging ito ang mga signal mula sa bahagi ng katawan na dinala ng CNS, ito ay ipoproseso, ipaprocess to no, ng information processing. Na kung saan uuriin niya kung saan bahagi ng katawan nagmula ang signal.
Pagkatapos, i-analyze to ng processing unit ng ating utak. No? At pagkatapos siya ay magbibigay ng signal at ito ay gagawa ng kautusan o command pabalik sa kung anong bahagi ng katawan ito nagmula. At nagbigay tayo ng halimbawa no nakaraan. Halimbawa, sinabihan tayo ng ating mga habi na I love you, no? Naririnig ng iyong tenga, yung tinig ng boses na nagsalita. At nakikita ng ating mga mata kung sino yung nagsalita. At nakikita natin yung facial expression ng muka ng nagsalita, no? Na kung saan sabi natin, maaring siya ay nagbigay pa ng flying kiss, na kung saan ito ay makikita ng mata, maririnig ng ating tenga, at ang mga signal ito ay dadalhin sa ating processing unit, no? Maging yung tinig, yung larawan, yung itsura, no? Ng nagsalita. At pagdating sa processing unit, ito ay magsasabi kung ano ang dapat reaksyon na ating gawin. Kung tayo ba ay magpa-flying kiss pabalik o kung tayo ngingiti, no? Next slide po siya. Sabi natin, meron pang isang bahagi ng utak na tinatawag natin na hormonal regulation. Gumagana ito kasama ng isang glandula o maliit na piraso ng laman tulad ng hypothalamus at pituitary. Sila po yung naglalabas ng hormone o likido na nagre-regula sa pangmatagalang tungkulin at pakiramdam. Halimbawa, sinabi natin, no, ang hormone sa pakiramdam, di ba, sa pagmamahal, no, sabi natin yung ating kapareha, yung ating irog, o yung ating, paano nyo man tawagin ng inyong kapareha, yung inyong mahal ay nagpadala sa inyo ng emoji, no? Sabihin yung facial expression, pagngiti, kasi sinabihan kayo na halimbawa ng I love you, no? O kaya nag-flying kiss, yung hormone natin o yung hormone na regulation, magpapadala yun ng hormone sa ating katawan na maaaring makaramdam kayo ng kilig o kaya pagka-sweet, no, sa ginawa ng inyong kapartner. Ito ay nagmumula dun sa hormonal regulator ng ating utak na siyang nagbibigay signal sa ating katawan kung ano yung reaksyon na ating dapat ibigay doon sa ating kausap. Ngunit kung ang tao naman ay isang stranger at hindi natin ajanib, no, sa Arabic, hindi natin kilala, ang inilalabas nito ay galit o pagkamuhi kasi hindi naman natin siya kilala. Alam mo, sabihin natin may kumalibid sa inyo, hindi nyo kilala. Automatic yun, nagugulat kayo pag nakita ng mata nyo na siya hindi nyo kakilala at isang stranger o kaya ajami, nagkikreate ng hormone yung ating brain na tayo ay nagagalit, namumuhi. Ito ang trabaho ng ating brain, mashallah, no? Next slide po siya. Kaya ayon na sa siyensya na ang utak ang pinakamasalimuot na sentro na kumokontrol sa buo nating katawan. Ang utak na namamahala sa lahat ng bagay mula sa pag-iisip, pakiramdam at emosyon. Kaya sabi natin kapag ang brain ay na-damage, kahit sabihin natin na nagtitibok pa yung puso, tinatakda ng medical legal na kayo ay brain dead, no? Kaya sabi natin kapag napagok yung ulo, no, nabalutan ng dugo, nagkaroon kayo ng internal hemorrhage, kakaroon kayo ng brain dead. Na kahit sabihin natin na gumagana pa yung puso nyo, pero wala na kayong silbi, para na kayong gulay. Ganito kahalaga yung ating utak dahil ito ang kumokontrol ng mga bagay-bagay sa ating pag-iisip, pakiramdam at emosyon. Next slide po siya. At dahil dito, sasabihin natin, pakibasa ko siya na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الله أحسن الخالقين. Yan. Sinabi nila ang katasaasan, sabihin natin, papuri kay Allah, ang siyang mahusay na tagapaglikha. Kaya bago pa tayo humanga, no? Kung saan invention at bagong technology, subhanallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang utos sa atin, papabarakallahu ahsanul khaliqin, no? Patunayan na, papuri kay Allah, ang siyang mahusay na tagapaglikha. Sa katawan pa lang ito natin. Next slide po siya. At ang pangalawa na ating ibibigay na halimbawa, no, ay ang ating puso, yung puso ng tao, no? Sabi natin, ito yung pangalawang halimbawa na ating tatalakayin sa bagay na pag-uutos ni Allah sa atin na tignan natin yung ating sarili na naglagay si Allah ng tanda. Subhanallah. Sabi natin, ang ating puso ay matigas na laman, sa ibang ulat nga, matigas na dugo, na halos kasing laki ng kamao ng isang tao. Kapag sinara nyo yung palad nyo, yung kamao nyo, kung gano'n siya kalaki, gano'n yung laki ng puso nyo. No? Nagsisilbi itong sentro ng bombahan o central pumping station para umikot o dumaloy ang dugo sa ating buong katawan. Ito'y umaandar, ito'y gumagana, ito ay tumitibok kahit na walang baterya. Next slide po siya. Sabi natin, ito ay tumitibok ng higit kumulang na 100,000 beses. Alam niyo ba yon?
sa isang araw. 100,000 times siyang tumitibok sa loob ng isang araw para paikutin o para umikot ang higit kumulang na 5 hanggang 6 na litro ng dugo sa buong katawan ng tao bawat minuto. Bakit siya nagbabari sa 5 to 6 liter? Ayon sa doktor, depende ito sa lapot ng dugo ninyo. No? Kung malapot, nasa 5 liters lang ang naipapanya. Kung malabnaw yung ating dugo, nasa 6 liters. No? Ito ay upang maghatid ng hangin at oxygen at mga sustansya na kailangan ng iba't ibang organo ng ating katawan. Tulad halimbawa ng brain, ng ating mata, no? Ng ating mga daliri, ating mga paa, at iba pa. Next slide po. Sabi natin, ang puso ay matatagpuan sa gitnang dibdib sa bahagyang kaliwa. No? Ayon sa mga dalubhasa, kaya kapag inyong kaliwang dibdib nyo, no? Andyan siya. Kasama ito sa instruktura na kung saan, sabi natin, ito ay napoprotektahan ng buto, yung ribs natin, para hindi siya madaling mapinsala. At sabi nga ng mga dalubhasa, ito ay merong 4 na silid o yung 4 chambers at 4 na barbula o 4 na bulge. Next slide po siya. Sabi nga ng mga dalubhasa na ang ating puso ay may 4 na silid. Meron siyang 4 na compartment, no? 2 pang itaas na silid bilang pangolekta ng dugo, no? Sabi natin, paghigop niya, doon siya papasok sa 2 silid na yon sa taas. At 2 silid din sa baba, ito yung kaliwat kanan, no? Na kung saan, dito naman inilalagay yung dugo, pagkatapos malagyan siya ng oxygen galing sa taas, bababa siya, tapos ipapump siya naman siya palabas, no? Subhanallah. Para ang dugong ito ay umikot at bumalik na may kasama ng oxygen na kailangan ng ating katawan. Next slide po. Sinabi pa ng mga dalubhasa na ang direksyon ng daluyan, no? Ang puso ay gumagana bilang dobling pambomba. Bomba papasok at bomba palabas, no? Na kung saan nagpapagana dito ay 2 uri ng circuit, no? Sabi natin 2 in, 2 out, no? 2 in, 2 out, o 2 out, 2 in. Next slide po siya. Una, yung tinatawag natin na pulmonary circulation, no? Ito yung sirkulasyon sa baga. Sabi natin, ang dugong kulang sa oxygen ay pumapasok sa kanang bahagi ng puso at ito ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng katawan. Binobomba niya ulit to, papunta pabalik sa baga upang kumuha ng oxygen. Subhanallah, makita niyo itong circulation na ito, no? Mashallah. Walang nagmamando, no? Maliban sa coordination sa utak. No? Kapag yung puso pumasok at ito ay kulang sa oxygen, no? Bobombahin to ng puso pabalik sa baga para kumuha ng oxygen doon. Kaya humihinga kayo. Napakahalaga yung paghinga, no? Kasi ito ang nagsusupply ng oxygen sa ating dugo. At yung dugo na yon na ipapump naman ng ating puso pabalik sa iba't ibang katawan. At kasama dito yung pag-excrete ng carbon dioxide, no? Kapag ibinalik ng puso yung dugo sa baga, no? Yung ine-exhale nyo, carbon dioxide, ang karamihan doon ang gagaling sa ating dugo, no? Na ibinuga ng ating puso. Next slide po. Yung pangalawan, tinatawag natin siyang systematic circulation, no? O systematikong sirkulasyon. Sabi natin kapag ang dugo ay mayaman na sa oxygen, o nasa baga, bumalik, no? Pagpasok ito sa kaliwang bahagi ng puso, mula sa baga, ay ibobomba ito ng puso, papalabas naman papunta doon sa babang bahagi, yung tinawag natin na lower chamber, no? Para yun naman ay ibuga, pabalik naman sa ating katawan. Subhanallah, napaka-systematic itong dinisenyo na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po. At ito ang isa sa mga tanong ng scientifico mula noon, at tanong din natin, no? Sabi natin na kapag yung puso nyo nag-start ng mag-tick, no? At ito ay pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, no? Sabi doon, kapag 120 days na yung bata sa tiyan ng ina, ibinubuga na yung ruh. Kapag naibuga na yung ruh, ayon sa mga mupassiron, nag-start ng mag-tick yung heart nyo. No? Subhanallah. Yung heart nyo simula noon hanggang ngayon, dahil buhay pa kayo, nagtitik siya, no? Nagpapump siya, pero wala siyang baterya. At never sa inyong talambuhay, na ni-recharge yung baterya o yung nagpapatakbo na yung sa inyong puso. Subhanallah. Ang paggalaw ng puso ay kinokontrol ng isang panloob na sistemang elektrikal. Ito ay tinatawag na SNA node, no? Ito ang kusang proseso ng paglikha ng static, no? Parang electrical sa puso, no? Static ano siya, static electricity. Na kung saan ito yung nagiging dahilan para mag-pump yung puso nyo, no? Dug-dug-dug yan. Kasi meron siyang electrical dun sa loob na walang baterya,
walang supply galing sa Davao Light o Meralco na gumagana yung puso nyo. And it was functioning starting from the day na inihip ng anghel yung ruh o yung kaluluwa nyo sa sinapupunan ng inyong ina. Subhanallah, no? Ito yung mga bagay na kahanga-hanga, no? Subhanallah. At simula noon, nang ibinugay yung kaluluwa na yun, ay nag-start nang mag-pump yung blood nyo sa inyong buong katawan. Next slide po siya. Sabi natin, ang puso ay tunay na walang baterya, katulad ng inyong mga cellphone. Ito ay nag-uumpisang gumana, sabi natin, ng unang itakda ni Allah sa 120 days na kayo ay nailagay, no, ng inarak ng inyong ama ang kanyang semilya sa sinapupunan ng inyong ina. At mula noon hanggang ngayon, sabi natin, no, ito'y gumagana, patuloy at patuloy na gumagana. Maliban lamang kung ang isa sa atin o ang iba sa atin ay minaltrato yung kanyang kalusugan, kaya nagkakaroon ng depression ang puso. Pero subhanallah, hanggang ngayon, kung dadamdamin nyo at ilapag nyo yung palad nyo sa dibdib nyo, tumitibok ang puso nyo. Na walang sino man o kailanman na chinarge, no, yung electrical functioning na yun sa puso ninyo. Subhanallah. At dito sasabihin natin, no, sabi pa nga ng iba, panayan tibok ng ating puso magpasa hanggang ngayon, kahit ang iba, tumitibok yung puso nila sa maling tao. Dahil dito sabihin natin, pakibasa ko, next slide po siya. Pakibasa ko siya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبارك الله أحسن الخالقين. Sinabi nila ang katastasan, papuri kay Allah ang siyang mahusay na tagapaglikha, no? Kaya again, bago tayo humanga-hanga, lalo diyan sa hawak nating mga gadget, no? Subhanallah, sabi ni Allah, na tignan natin yung ating sarili, no? Merong aparato sa katawan natin. No, subhanallah, ito'y kahanga-hanga, hindi kayang halintularan, hindi kayang gayahin, magpasa hanggang ngayon. Next slide po siya. Ang panghuli na ating ibibigay na halimbawa na siya naman talagang kahanga-hanga, no? Sabi natin, ito ay talakayin natin walang halong mali siya, no? Dahil ito ay dapat nating matutunan sa ating relihiyon, hindi sa mga tambay sa kanto. Sabi natin, ito ang paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya dumami ng dumami ang tao. Nagkaroon ng mga propeta, nagkaroon ng mga matutuwid na tao, nagkaroon tayo ng mga scholar at mga tagapagturo, nagkaroon tayo ng mga engineer, tagapaglipad ng eroplano, tagalinis ng daan, at nagkaroon tayo ng mga ama at ina. Walang iba tayong tinutukoy kundi ang sinapupunan mismo ng mga ina o ng mga kababaihan. Ito ang isusunod nating halimbawa, ang sinapupunan ng ina. Tinawag ito sa wikang Arabe bilang Ar-Raham. O sino yung parati ang nakasubaybay sa ating, tinalakay natin to sa patsain na Ar-Rahman, Ar-Rahim. Na siya namang natapos natin sa mga unang pagtalakay. Next slide pa siya. Sinabi natin ang sinapupunan o mas kilala sa katawagan sa medisina bilang matres, no? O isang puwang o espasyo na hugis peras ayon sa kanila na organo sa pelvic cavity ng isang babae. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng urinary bladder o kung saan yung ihian, no? At labasang dumi. At ito ang nagsisilbing lugar o silid para sa taniman ng simila o embryo at pagpapaunlad at pagpapalaki ng pitos o ng sanggol. Next slide po siya. Ang bahagi ng sinapupunan o yung matres, sabi natin, ito po ay nahati din sa apat, no? Ayon sa mga dalubhasa para siyang puso, no? Meron siyang tinatawag natin na pundus, corpus, isthmus at cervix, no? Next slide po siya. Ang pundus, sabi natin, ito yung pinakamataas na bilugan, sabi natin, doon sa pinakamalapad na bahagi na matatagpuan sa itaas na pasukan ng fallopian tube. Kaya maaaring isipin nyo, ano bang tungkulin, ano bang function ng pundus? Ang pundus ayon sa mga dalubhasa, no? Ang taga-subaybay sa pagbubuntis ng isang ina. Ito ang sinusukat ng mga OB-GYN upang masuri ang sukat at edad ng sanggol sa tiyan ng nanay. No? Doon nalalaman, yun ang sinusukat nila. Kung 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, kung ilang buwan na kayo doon sa tiyan ng inyong ina. Ang pundus din, sa panahon ng pagsilang at panganganak, ay nag-uumpisa na magtulak o maghilab sa tiyan upang lumabas ang sanggol papunta sa puwerta o cervix ng ina. Ibig sabihin, pag overdue na kayo, itong pundus na to ang magtutulak mismo sa inyo para lumabas na kayo sa sinapupunan. At ang pundus din ayon sa mga dalubhasa, sa panahon ng pagtatapos ng pagsilang ng sanggol, no? Ito ay iniingatan, no? Na kung saan nagde-develop siya ng isang parang likido
para maiwasan at maprotektahan ang ina sa postpartum o pagdurugo sa loob. No, mashallah, napakaliit niya. Hindi siya ganun kalaki pero ang laki ng function niya. Next slide po, Chef. Pangalawa, na bahagi nito yung tinatawag natin na corpus, parang sundalo, no? Corpus. Ito ang tinuturing na pinaka-body o katawan ng matres. Ito yung pinakamalaki at pangunahing bahagi ng matres ng ina kung saan dito namamalagi tayo. Dito tayo namalagi, no? Dito tayo inaruga, dito tayo pinalaki ng ating ina. Ano man ang iniinom ng nanay nyo, ay inom nyo rin kung ano yung kinakain niya, nakukuha nyo rin yung sustansya. Subhanallah. Kaya sabi natin, ano bang tungkulin nitong corpus? Nayon sa mga dalubhasa, ang corpus ang naglalabas ng hormone para gumawa ng progesterone at estrogen ang katawan ng ina. Ito ay kailangan ng matris upang lumaki at lumago ang matris sa pagbibigay ng espasyo para doon sa sanggol na mamamalagi dito. Subhanallah. No? Ito yung nagbibigay ng signal doon sa matris na para siya ay lumaki na. O lalaki ka na dapat ha kasi meron ng mananahan dito at lalaki, which is yung tayo yun, no? Yung tayo mga sanggol. Signal to upang magsimulang gumawa din, no? Sabi natin itong corpus na ito ang magbibigay ng signal sa dibdib ng isang ina para magsimula na siyang mag-create o mag-produce ng gatas na ipapasuso sa bata bilang paghahanda sa pagluwal natin, no? Mashallah, tabarakallah. Ang corpus din na naghahanda sa matris sa oras na may similang pumasok, no? Sabi doon, halimbawa merong nakaligtas, siguro alam niyo to o napapanood niyo sa YouTube maari, no? O sa ibang commercial na milyon, sabi natin, o daan libong similya ang pinakawala ng ating ama nang itarap to sa sinapunan ng ating ina, no? Para sila nag-uunahan. Kapag meron nakaligtas na buhay na similya, no? Sabi natin, iilan, umaring isa o dalawa na makaligtas, sabi natin, nagsasara itong corpus na to, no? Ino-close siya na yung door. Tama na. No? Yung dares na hindi nakapasok, automatic yun, namamatay. Na-excrete siya palabas. Ang corpus din ng regulator ng buwan ng dalaw ng isang babae. Kung walang fertilization, sabi natin, ito ay nabubulok. Nasisira siya. Nabubulok siya, no? Na nagiging sanhi ng pagbaba ng antas ng progesterone, no? Na kung saan humahantong to minsan kapag lumala at hindi na agapan, sabi natin ito yung nagiging dahilan kung bakit kinakayod o tinatanggal yung matris ng kababaihan wa iyad billah. Next slide po siya. Ganun din ang isthmus na isa sa mga parte ng ating sinapupunan ng ating mga ina, no? Isang makitid na transitional zone na ayon nga sa mga dalubhasa, almost 1 centimeter lang ang haba nito, no? Na ayon po sa ibang nag-uulat ng mga doktor, ito daw yung tinatalian para hindi mabuntis yung ating ina, no? Hindi ko alam kung ano yung IUD ba yun, etc. Sa pagitan ng katawan at ng cervix, no? Ano ba ang tungkulin nitong isthmus na ito? Ayon nga sa mga dalubhasa, no? Na ito ang nagiging harang upang hindi pumasok ang ihi at ibang likido na makakasama sa similya kung ang bata ay nandoon na sa loob. No? Halimbawa, meron ng bata doon sa loob ng matris, no? Ito ay nagsasara itong isthmus na to, nilalak niya to para wag pumasok, sabi natin, ang ibang uri ng likido na makakapinsala sa bata. Next slide po siya. Ang cervix, pinakahuli, no? Sabi natin ito ay mistulang tubo mula gusa na nakausli patungo doon sa labasang ihi, no? Nagsisilbi siyang leeg ng matris. Kaya sabi natin, ano bang tungkulin nito? Ang pangunahing tungkulin ng cervix sa panahon ng sabihin natin ng pagsisiping ng mag-asawa, ito yung nagsisilbing daanan o lagusan para ang likido na nilabas ng lalaki ay magtungo, papasok doon sa sinapupunan. Ayon pa sa mga dalubhasa, siya yung nagsisilbing guide, no? Subhanallah. Parang sinasabihan niya yung mga sperm, dito kayo pumasok, dito kayo sumunod, no? Subhanallah. Para magtungo at maging makaligtas yung sperm na yun na tinakda ni Allah na dapat makapasok. Pagkatapos daw makapasok ang similya at mabuhay, ang cervix ay bumubuo ng isang harang na ayon nga doon sa mga dalubhasa, para siyang plema o sipon. Excuse the word, pero ito yung ginamit nila. Nagkikreate yung cervix ng parang sipon o plema na kumakapal to at nagbabara doon sa butas para wala nang pumasok. Ibig sabihin, sarado na, no? Sarado na yung sinihan. Wala nang papasok. Kasi meron nang nakapasok na ayon sa tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun na yung kanilang kalalakihin. At ayon pa sa dalubhasa, itong naging parang sipon o plema na to na hinarang ng cervix ay nagiging harang din para walang pumasok na bakterya o virus o mikrobyo na makakapinsala doon sa simila
na pumasok sa inyong sinapupunan. Subhanallah. Sa panahon ng pagbubuntis, ang cervix ay nananatiling matatag at matibay upang huwag daw malaglag o makunan ang ina habang siya ay naglalakad, no? O kaya sabihin natin, bumababa sa hagdanan o kung madulas, alhamdulillah. Ito ay bagay na proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahon naman ng buwan ng dalaw o halimbawa ng pagdurugo ng kababaihan, no? Ito naman daw yung nagtutulak para lumabas yung dugo na yon na unwanted o hindi kailangan ng katawan ng babae. Next slide po siya. Sabi pa ng mga scholar na ang aktibidades na ito ay kumikilos na walang ibang nagmamando sa kanila, no? Walang guide, no? Subhanallah, ito ay disenyo ni Allah subhanahu wa ta'ala at nilikha niya na mismong nasa katawan ng tao na siya namang kahanga-hanga. Kaya dahil dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dahil siya ang al-khaliq, al-bari at musawwir. Kaya ang bagay nito ay nadisenyo. Subhanallah. Next slide po. Dahil dito, sasabihin natin, pakibasa siya ka na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang puri sa atin, no? Muli, ipaalala sa atin na may akda ng aklat, ating butihin siya. Bago tayo humanga-hanga at mag-drop jaw at maglaway tayo sa mga nilikha, inimbento ng sino mang scientifico, ay subhanallah. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, purihin natin si Allah na siya namang mahusay na lumalang. Ang bagay na ito hindi kayang gayahin at hindi kayang pantayan magpasa ating kapanahunan. At alam natin ang bagay kapag ang sinabi natin yung cervix na laglaging bata, di ba nilalagay sa incubator, kaya niya bang palitan kung ano yung nourishment na nakukuha ng bata sa loob? Tunay pong hindi. No? Subhanallah. Kaya, next slide po siya ka na. Kaya sabi ng mga scholar, bago pa man tayo humanga ng sobra-sobra sa ating kapwa-tao dahil sa kanilang inimbento, no? At nilikha o ginawa, utos sa atin ni Allah, natignan muna natin yung ating mga sarili. No? Wala pa dyan yung mata, hindi pa natin tinalaki yung mata, yung tenga, subhanallah. At sinabi pa ng ibang mga nagpapaliwanag na ang perpektong disenyo ni Allah sa katawan ng tao, sa lamang loob at lamang labas natin. Ang puso, tumitibok para sa dugo, ang baga, bumobomba para sa hangin, ang bituka, gumigiling ng pagkain at inumin, at iba pang mga organo sa ating katawan. Next slide po siya. Kaya maaaring magtanong sa atin, o ang iba sa atin, bakit naman yung ibang mga inimbento ng tao, no? Na kung saan yung tinatawag natin na ito from the root word na bid'a o bada'a, nagsimula sila, gumawa sila ng bagay, no? Na kung saan, kahanga-hanga, paano ba natin masasabi o ano ba ang sasabihin ng Islam patungkol sa teknolohiya na ito? Ito ba ay masasabi din natin na nagmula kay Allah? Sabi naman scholar, tinuturo ng Islam maging pinapaniwalaan natin mga Muslim na ang pagkakatuto ng mga tao sa paggawa ng supercomputers, advanced communication satellite, laptop, cellphone, mga fighter jet, mga modern helicopters, NASA at pag-apak ng mga tao sa buwan, no? Sasakyang pangkalawakan, gigantic battleship na tinlakay din natin nakaraan, supercars tulad ng Bugatti, nuclear weapon, high-tech medical machine tulad ng MRI. Lahat ng ito, maging ang latest na pag-apak ng tao sa Mars, ito ay kaloob na kaalaman at kakayahan mula sa biyaya ni Allah. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sinabi nilang katasasan ang siya. Tukoy dito si Allah, no? Damir dito si Allah. Si Allah ang nagturo sa panulat. Nagturo sa mga tao, sa mga bagay na di nila alam. Kasi kung babalik-balikan nyo, no? Yung pag-aaral natin at pagtalakay natin sa brain, sa utak ng tao, merong bahagi ng ulo, yung lobes ng utak natin, na kung saan ito yung nagbibigay ng kakayahan sa atin para magplano. Kung wala ang bagay na to na nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi maiimbento ng tao kung ano yung kanyang ginawa. Kaya tinuturo sa Islam na lahat ng kaalaman ay mula lamang po kay Allah. At natuklasan ng mga scientifico, doktor, engineer, ang kanilang imbensyon dahil sa ito ay pinaalam lamang sa kanila ni Allah
at pinahintulutan lamang ni Allah na kanilang matutunan. Hanggang dito lang muna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, admin, Sheikh Adnan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kung meron man pong gusto magtanong, inshallah, ay meron pa tayong natitirang ilang minuto. Paki-assist na lang, sis, kung meron man gustong magtanong sa mga taga-subaybay. Sir, tanong ko lang po, how about the newly high technology ngayon na nabubuhay yung bata without this, the intercourse or the carnal knowledge between the man and the woman? Is it, accepted ba yan Yes. in Islam? Is it okay or no? Understood. Thank you very much. Okay. Thank you, Miss Gemaline, o Sister Gemaline. Papaliwalag Yes, lang natin sir. bago tayo naglagot, no? Binasa ni Okay. Sheikh Adnan yung aya, no? Okay. Sabi natin, "Allam al-insan bima lam ya'lam." Ang kaalaman na to ay pinagkaloob ni Allah at mula sa kanya, no? Dahil ang utak was created by Allah. Na ito ay multifunction, no? Kaya sinabi natin, di ba, na ayon sa mga psychiatrist at doktor na dalubhasa sa utak, Opo. ang kinamamatay ng dementia ay dahil hindi nagbigay yung utak ng signal sa baga na siya'y huminga. No, ito ang paliwanag nila, kaya namamatay yung mayroong sakit na dementia dahil hindi nagbigay ng signal yung utak. Ang utak po ang nag-function para maplano ng tao yung bagay na dapat nilang gawin. Ngayon, sinasabi natin, ang ganitong bagay ay allowed o hindi. Ang tao po may free will, no? Gumawa. Ang malinaw na ipinagbabawal sa atin sa Islam, yung i-inject na similya ng ibang lalaki sa inyo na hindi mula sa inyong asawa. Ito ay bawal. Ito ay tinuturing bilang zina. Okay? Ngayon, halimbawa, yung pinalalaki yung bata sa isang incubator na hindi ipinasok sa tiyan ng isang ina, dito meron sinasabi ang mga scholar na ito ay hindi pwedeng angkinin ninyo na inyo. Kasi hindi ito lumaki sa inyong katawan. No? Ito ay magsisilbi bilang ampon o palaki natin at hindi natin pwedeng ibigay ang apelyido natin sa kanila. Naam. Opo. Barakallahu fiik. Next question po. Shukran. Apuan. Wala na natin silang tanong. Tsaka Dan. Okay, kung wala na pong gusto magtanong ay uli lalagutin natin ang ating pag-aaral at sa ating pagtatapos ay lagi nating dinadalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aaral bilang mabubuti nating gawa at gawin niyang madali, magaan, maging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Kung meron man tayong natutunan, lalong-lalo na po yung pagsasabuhay nito at ganoon din yung pag-share nito sa ating mga pamilya, ganoon din sa ating mga kapatiran. At nawa ay ibilang din tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa laging nagpapasalamat sa Kanya, humihingi ng tawad at nagpapalugtog sa Kanya. At nawa ay pagkaluwan pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayahan at tsansan ay pagpatuloy natin ang pagtatalakay ng topic na ito. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.